Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at welcome back dito po sa PNR. At ito nga mga kababayan, breaking news, finish na mga senador at senado. Binasag na katahimikan na umaksyon na Kamara versus BP Sara. Yan mga kababayan ang ating alamin at bibigyan ng komento mula po ito kay Pinas News Insider. Nasa description po ang full video link ng video ito. Subscribe na po kayo. At ito nga mga kabayan, sa thumbnail natin nakalagay po umaksyon na. Senado kumilos na. Nako, grabe, sumingaw ang mga baho. Nako, talaga itong bahong ito, no? So ito mga kabayan, ito po yung ating pag-uusapan bago po natin bigyan ng reaksyon ang video ito. Ito, may nakita lang po ako sa na nagte-trending, no, sa Facebook. Yan. Ito po yung mga mga napupusuan ng ating mga kababayan na maging senador under po ng PDP laban. Sana magustuhan nyo rin. Mamaya ipapakita po natin mga kababayan. Okay? At saka ito nga, nagkaabutan. Nako. Mismo sa palasyo mga kababayan, nagkaabutan po. Yan Mamaya ipapakita po natin yung video yan Kasi nabitin po tayo kanina Parang napakabilis lang, no? O, ito pa. Itong si Congressman Kung Hon, no? Jay Kung Hon na inaakusahan si Vice President Sara Duterte, no, na sinungaling. Sinungaling daw si BP Sara kasi gusto niyang magpa-lie detector test. Mamaya mga kabayan, ilabas po natin itong nakita natin, no? Nakalap natin about dito kay Congressman Jay Kung Hon. Yan At ano pa, eto, last natin pag-uusapan mga kababayan bago natin i-play you at bigyan ng komento ang video natin, no? Si former Senator Pampilo Lacson, nako. Mukhang di ko alam kung anong ibig niya sabihin dito sa sa statement kasi parang sige, parang hindi, di ba? Kasi sabi niya, independent daw siya. Independent candidate, mga kababayan. Pero, nandun po siya sa senatorial slate ng administrasyon ni PBBM. Mamaya, mga kababayan, bigyan po natin yan ng reaksyon. At eto na nga, simulan na po natin dito. Ito po, mga kababayan, yung kanya sinasabi ko na mga napupusuan ng ating mga kababayan na maging senador under PDP laban. Ito mga kababayan, panoorin po natin at kung nagustuhan nyo po ay i-like nyo na po. Yan mga kababayan, hindi lang po natin lalagyan ng boses, no, ng sounds kasi kanta po may kanta. Baka ma-copyright tayo. Eto na po. Paulo Baste, Gloria, Attorney Vic, tapos si yan. Yun, nandun si Congressman Marcoleta, mga kababayan, no? Isa pa mga kababayan para mas lalo nating makita. Kung Marcoleta, si Attorney yung babae. Bilis naman kasi. Yan. So yan mga kababayan, may napusuan ba kayo? Diyan sa ipinakita nating mga posibleng tumakbo under PDP laban mga kababayan. Okay? At ito na nga. Ito po yung sinasabi natin, mabilis lang din ito pero sana makita nyo yung abutan yan. Abutan po ito. Mula po ito sa channel ni KPL. Ito mga kababayan. Yun oops. Yan, inabot Ano kaya yun mga kabayan, Ano kaya yung inabot na parang sachet? Sabi ng iba na nag-comment sa kanina na vlog natin about rin dito, sabi tawas daw yun Parang tawas daw. Yung iba naman nagsasabi na baka bitchin. Yung iba rin nagsasabi na asukal. Ano ba talaga ang totoo? Hindi natin alam. Ang makakasagot lang yan ay ang ating Pangulo. Diba? Yan inilagay sa bulsa. Yan mga kababayan, ano po ang inyong masasabi sa video yan? Nako talaga
Napakaikli lang kasi mabilisan po yung mga galawan nila, mga ninja moves, di ba? Oh, inilalagay lang dito tapos kunyari kamay na pero kakamay lang pero meron palang pabaon. Yun mga kababayan, anong opinion nyo dyan ha? So ito na nga mga karibyo natin, pinakita rin natin kanina to pero ito may isa pa tayong ibubulgar ha? Kasama pala ni PBBM si Kong J. Kong Hun na kung saan nag-aakusa kay Vice President Sara Duterte na isang sinungaling kasi gusto niyang lie detector test si Vice Presidente. Ano po yung sinasabi kong isa pang pasabog at sumingaw na ba ano? Eto po, nako, beke naman. Beke naman pala. Nako po, sino kaya to? Sabi dito, teka lang ha. Thank you, Mayor J. Kung Hun. Mayor pa pala siya dito. Di ba? Ang sweet po nila mga kababayan. Beke naman pala eh. Di ba? Hanap ng hanap. Yan kasi ang bilis-bilis talaga ng karma mga kababayan. Lumalabas agad yung mga karma eh. Kay Gloria Mercado, di ba, yung Yosek, Undersecretary mga kababayan. Ang bilis din ng karma. Nilabasan agad ni BP Sara ng patunay. Na ito ay scammer. Nako. Ito naman si Congressman J. Kong Hun. Nung siya pa ay mayor, nako, beke naman pala. Yan ha. Anong masasabi nyo dyan mga kababayan? Nagsilabasan na po. Sumingaw na po yung kanilang mga baho. Nako po. Ito, pag-usapan din po natin itong si former Senator Ping Lacson. Ito po ang sinasabi niya. Ito, naguguluhan ako eh ha. Parang ayaw niya, parang gusto niya eh. Tingnan nyo. Ping Lacson, 1 hour ago mga kababayan ha. Ang sabi, I am running as independent candidate. So independent daw siya mga kababayan. Not being a member of any political party. Guest lang daw siya. I am a guest candidate of the Nationalist People Coalition, which is part of the alliance of 5 major political parties that includes the administration's Partido Federal ng Pilipinas. Make no mistake, I am proud to be part of the Grand Alliance. Yan mga kababayan. Pero sinasabi niya kanina, yung pambungad na paragraph, eto, I am running as an independent. Pero dito naman, proud siya na maging part ng alliance of our country's 5 major political parties. Ano ba ito? Ginugulo mo ba ang isip ng Pilipino? Kung gusto mong maging independent ka, independent, di ba? Walang political parties, di ba? Walang guest candidate kung candidate, yan candidate. Nako. Walang guest candidate mga kababayan. Kung talagang ikaw ay gusto mong maging independent lang, yan. Huwag ka na makipagpartido kasi ginugulo mo yung isipan ng Pero ito ang matindi mga kababayan. Ito po ang sabi niya. I have no doubts in my mind that should I win next year, President Marcos fully recognizes my consistent rule as a fiscalizer guided only by our shared motto. Ito po yung kanilang shared motto. Ang tama ay ipaglaban, ang mali ay labanan. Ito lang ang tanong ko kay Senator Ping Lacson. Kung yan po ang motto ninyo, ang tama ay ipaglaban, ang mali ay labanan. Wala ka bang nakikitang mali? Wala ka bang nakikitang mali na ginagawa ng administrasyon nito? Yung pagbebenta ba ng gold reserve ng Pilipinas ay hindi pagkakamali? Yung paggastos ng 1-point-something billion a day sa flood control project, hindi ba yung pagkakamali? Yung pagkuha ng 89-point-something billion sa PhilHealth, hindi ba yung pagkakamali? Or wala ka talagang nakikita? Itong pag-atake nila ngayon kay Vice President Sara Duterte, wala ka bang nakikita ang pagkakamali dyan? Kung talagang gusto mo, di ba? Kung yan talaga ang motto ninyo, wag niyo po kaming lukuhin, di ba? Sa dami-dami ng ginagawang pagkakamali ngayon, wala kang nakikita dahil nag-shared kayo ng motto ng ating presidente.
O, di ba mga kababayan, napakaklaro po ng sinasabi dito ni former Senator Ping Lacson. Well, anyway, wala tayong magagawa kung, di ba? Yan po ang gusto nila eh. O, ano sa palagay niyo mga kababayan? Pwede na ba? Ha? Pwede na ba isama ito sa Magic 12 diretso? Kasi nung nakaraang diretso, 8 diretso. Ngayon, gusto natin sana ipakalat sa buong mundo, sa buong bansa, na Magic 12 diretso. Inidoro po mga kababayan, no? Well, anyway, ito na po yung video ng inaantay natin, mga kababayan. Panoorin at bigyan po natin ng komento to. Ito na po. Ito ang balita ngayon, trending at pinag-uusapan ngayon sa mundo ng social media. Ang di umano'y balita matapos ang tila pananahimik patungkol sa pagtapyas ng budget ng Office of the Vice President, Senado at ilang mga senador. Tila pumalag na at binasag na ang katahimikan at nagsalita na at nagpahayag umano ng kanilang layunin na dagdagan ng pondo ang Office of the Vice President ayon kay former Senate President Juan Miguel Zubiri. So, ito nga po mga kababayan, no? Kailangan po na talaga natin pag-isipan, no? Ngayong midterm election sa senatorial race, no? Kailangan po talaga natin na magkaroon ng mas maraming bilang, no? Ang mga kaalyado ni VP Sara diyan sa Senado. Bakit po? Kasi kahit anong gawin nila, no? Dito sa Kongreso, kahit anong gawin nila diyan sa Kongreso, investigasyon, kahit anong paninira pa nila diyan, kahit hindi nila bigyan ng pondo ang Vice President diyan sa Kongreso, sa Kamara, no, sa lower house mga kababayan, kung marami naman, no, ang bilang, no, ng mga kaalyado ni Vice President Sara Duterte doon sa upper house, sa Senado, mababaliwala po yung pinaghirapan ng mga ulupong dito sa baba, di ba? Kasi mas marami pa rin po ang papanig doon, sa taas, sa upper house, sa Senado, di ba? Kahit ano nilang gawin nila dito, as long as marami po ang bilang, no? Kaso ngayon, mga kababayan, napapansin naman natin na outnumbered talaga ang Vice Presidente in terms of allies, no? Diyan sa Senate. So, it is our chance, no? Ngayong darating na 2025, para naman na ma-change naman, ma-shift natin yung mundo diyan sa Kongreso ay sa Senado. Bilang aniya sa mga ito ay sina Senator Joel Villanueva at Senator Jinggoy Estrada. Pero bago ang lahat, kung bago ka pa lamang sa aming channel, please huwag kalimutang mag-like, subscribe at i-click ang notification bell para mas maging updated ka palalo sa lahat pa ng bagong video na i-upload namin. At eto na nga mga kababayan, tila di pa rin natitiyak kung ano ang magiging kapalaran ng budget ng Office of the Vice President sa Senado. Ngunit ilang mga senador ang nagpahayag ng kanilang intensyon na taasan ang pondo ng ahensya para sa taong 2025. Posible nga di umanong taasan sa Senado ang 700 milyong pesong budget ng Office of the Vice President para sa taong 2025. Ito ang inilahad ni dating Senate President Senator Juan Mig Zubiri sa kapihan sa Senado Forum araw ng Huwebes. Sinabi ni Senator Zubiri na bagamat wala pang nagaganap na final na pag-uusap ay maugong sa Senado ang mga balita patungkol sa budget ng Office of the Vice President para sa susunod na taon. We have several colleagues that already said that they want to increase the budget allocation. I think it's Senator Joel Villanueva and Senator Jigo Estrada. So we'll just wait for the final outcome and we'll be discussing it on the floor. It's too premature at this point in time to say what should happen and what will happen. Kasunod nito ay binanggit din niya na may mga senador na nais dagdagan ang budget ng Office of the Vice President. Ngunit hindi niya tiyak kung gaano kalaki ang halaga. Ang tinutukoy ni Zubiri ay ang 733.1 milyong pesong inaprubahan ng Kamara. Hindi.
Yung 700 million na yung 700 million na inapprove ng House, darating sa amin yan 700 million eh. 700 million. So yung appetite ng ibang senador dito sa Senado is dagdagan pa ng konti. Kung ating matatandaan noong September 12, inirekomenda ng Kamara na bawasan ang iminungkahing budget ng Office of the Vice President. Tingnan nyo mga kababayan, no? Dito sa Office of the Vice President, grabe po yung kanilang pagbubusisi, yung kanilang pinag-aralan talaga nila, no? Kung saan sila papasok, kung anong kaso ang pwede nilang ipataw, no? Pero mga kabayan, kung napanood nyo po, iponost ko rin yun dito, binigyan natin ng reaction yun eh. Yung hearing po, no? Yung budget deliberation, no? Ng Department of Health, mga karibin natin, mayroon pang gustong mag-interpellate, no? Pero binilisan agad ni Representative Garin. Hindi na nga ma-pronounce yung mga parang nagra-rap na nga nagra-rap na, di ba? Sabay rap din ng chairman nila, pukpok agad ng di ba? Terminated bang. Ganun yun yung nila. Parang wala silang pakialam kung may magtatanong pa, wala, parang di ba? Binastos nga yun, bastusan na nga O tingnan niyo ako. Bakit ganun po ang nangyari sa Department of Health? No? Na marami talagang pwedeng makita. Na for example, yung sa PhilHealth, di ba? Under naman yun ng Department of Health. Pero bakit dito kayo sa Office of the Vice President kinalkal pa pati yung mga nakaraan na confidential fund na tapos naman yan, di ba? Ganyan po sila. Parang ipinapakita nila sa taong bayan na wala kayong karapatan, no? Wala kayong karapatan na malaman. Diba? Parang ganun yung dating sa atin, di ba? Nung ginawa nila sa PhilHealth, parang wala kayong karapatan na malaman kung ano yung katotohanan na nangyayari dito sa Department of Health. Ang kailangan lang ninyo malaman, itong nangyayaring sa Office of Vice President, no? Dito lang kayo mag-focus. Dahil nandito yung issue. Walang iya. Then, mula 2 billion pesos ay gagawin na lamang itong 733 million peso. Ito ay nabawasan ng 1.29 billion pesos o 70% sa kabuuan ang nawala nito. Hindi ko masabi yun. Yan ang usap-usapin lang nandun. Hindi ko nakausap. And the best person to ask there is the chairperson of her or the chairperson of the Finance Committee, which is Senator Grace po. Samantala, hindi naman mapigilan ng marami sa ating mga kababayan na magbigay ng kanilang hinaing. So yan mga kababayan, ano po ang inyong opinion? Si Senator Grace po, I think rin to nagbigay na po ng statement na hindi tama yung ginawa ng Kamara, no? Doon sa napakakonti na lang po ng pondo ng budget ng Office of the Vice President. So, dito mga kababayan, aasa po tayo, no, dito sa Senado na madadagdagan pa. Yung kasi papalapit na rin yung eleksyon. Hindi po nila pwedeng yan parang magiging bad PR yan para sa kanila kung sasang-ayon din sila kasi ang PR po ngayon ng Kongreso ay napaka-bad na po. Ngayon, kung gagaya po ang Senado, wala tayong magagawa. Pero magkakaalaman yan ngayong 2025 sa midterm election. Di ba? Malay mo, mabilog talaga ang mundo mga kababayan Bilog po talaga ang mundo. Maaari yung mangyari ngayon, ay hindi na mangyari sa susunod. Yan mga kababayan. Ano man po ang inyong reaction, opinion, or kritisismo sa video ito, ay comment na lang po sa baba para at least alam ng ating mga kababayan ang inyong pong opinion. Maraming salamat po. Don't forget to like, comment, and share mga kababayan. Maraming salamat.